naman. Pero napakaganda nung sinabi ni ni Robin Padilla kay Pangulong Duterte. Na sabi niya, ang mga Marcos, tinan mo putang ina talaga tong mga Marcos na ito eh. Oh, bigla nagalit eh. Oo. Hindi punyeta talaga tong mga Marcos na to eh. Tingnan mo na-experience nila yan sa kanilang tatay. Yung tatay nila, ninakaw ng mga Amerikano dinala sa Hawaii. Hindi rin sila ready, lahat sila dinala doon. Buti nga lahat sila magkakasama eh. Ito si Pangulong Duterte lang nakakulong pa, buti nga yung tatay niya eh. Kahit na magnanakaw at mamamatay tao, dinala yun doon sa Hawaii, tapos malayang nakakaikot-ikot doon, malayang nakakagala-gala doon eh. Kasama niya pa yung mga mahal niya sa buhay. Yung asawa niyang magnanakaw din, yung mga anak na yung isang anak na presidente ngayon na di umano, panay ang party. Napakaswerte niya na sa kabila ng mga ginawa niya sa bayang Pilipinas, malaya siyang naninirahan doon sa Hawaii, bagamat doon na siya binawian ng buhay, namatay siya ng kasama niya yung mga pamilya niya. Ito si Pangulong Duterte, idinala sa sobrang layong lugar, sa sobrang lamig na lugar. Dinala doon, ang masaklap, ang nagdala sa kanya doon, mga kababayan niya mismo. Tayo mismo, gobyerno mismo natin ang nagdala sa kanya doon. Kaya sabi nga ni Senator Robin Padilla, kayo sa pamilya niyong mga Marcos, naramdaman niyo din naman siguro yun. At alam niyo na napakahirap bilang isang family member na malayo ka sa iyong sariling bayan at saka sariling pamilya. Kung halimbawa ba yung mga Marcos, yung tatay lang nila at saka yung nanay nila yung itinakas palayo, tapos hindi sila makapunta ron, matutuwa ba sila? Syempre hindi, di ba? Imagine, si Pangulong Duterte, pinagkanunon ng sarili niyang gobyerno, inilagay sa isang piitan na malamig, tapos hirap kumain doon, walang nag-aalaga sa kanya doon. Isimula pa daw yun nung binata pa yan, talagang may yaya na yan. Hanggang sa matanda na si Pangulong Duterte, may yaya. Kita nyo nga yung kwento ni Inday Sara, di ba? May manikurista yan, may masahista. Ano yan, everything is provided kay Pangulong Duterte. So hindi niya kaya yung sarili niya talaga. Lalong-lalo na nga, siguro kung dinala siya doon 50 anyos, siguro mga 55, ganyan, kaya niya yung sarili niya. Pero dinala mo siya doon at his lowest, 80 years old. Kasi sabi ko nga, hindi niya naman kayang gawin kay Pangulo yan kung bata siya. Because kung bata siya, si Tory baka sinampal-sampal niya yan eh. So kinidnap siya ng mismong mga kababayan niya at idinala siya doon. So sabi ni Robin, naranasan din yan ng mga Marcos, hindi ba? Na pinagtabuyan sila, tapos nakabalik sila dito. So sana naman, ang panawagan ni Robin Padilla, sana naman, buksan natin yung ating mga puso. Dahil si Pangulong Duterte, hindi naman yan magnanakaw na presidente eh. Wala naman siyang kaso na kahit na dito sa Pilipinas na isinampa sa kanya eh. Tapos na siyang maging presidente. Actually, wala na siyang immunity, pero wala pa rin namang mga kasong naisampa sa kanya. Kaya nga nananawagan yung minority na ang Senado ang gumawa na ng resolusyon para hikayatin ang Malacanang na kausapin na yung dahig. At since hindi pa naman nagsisimula yung hearing at hindi naman siya tatakbo, sana, naman siya, bigyan naman siya ng konting, kumbaga pabor na hindi naman kalabisan. Lumabas lang ng detention facility at makasama niya yung mga mahal niya sa buhay, araw-araw, unlimited. Diba? Kasi maganda ang ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. Napakaganda ng mga ginawa ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang, kung maraming ginawa si Pangulong Duterte na kasalanan nung panahon niya, kalaban niya ang komunista, kalaban niya ang mga dilawan, kalaban niya ang mainstream media, sana, kung maraming ginawang kabalbalan si Pangulong Duterte, lalong-lalo na kung flood control, sinasabi nila na nung panahon niya, marami ring flood. Anak ng tinapay, kung kurakot ang gobyerno ni Pangulong Duterte pagdating sa flood control, sana ang dami-dami nilang reklamo during that time. Wala eh. Hindi sila nagrereklamo, talagang bukod tangi ang nirereklamo lang nila is yung kanyang pagiging kamay na bakal pagdating sa peace and order sa war on drugs. Parang si Inday Sara din, tingnan ninyo. Napakarami ng mga resibo ng pagnanakaw nito ni Saldico, ni Romualdez, ni Bongbong. Ang dami-dami na nilang pagnanakaw. Simulan natin kay Bongbong. Unang taon pa lang niya, yung sa bigas diyan, asukal. Kaya natanggal si Vic Rodriguez, di ba? Pag nanakaw kagad dyan, yung sa may asukal. Yung pag-i-import nila ng asukal, kahit hindi naman kailangan mag-import, nag-import ang mga punyeta. Pagkatapos yan, ano-ano pa, yung PACC, pinasara niya. Pagkatapos yan, Maharlika Investment Fund. Ano na, nangyari doon sa Maharlika Investment Fund? At napakarami pang mga pagnanakaw. 2023 pa lang, sinasabi na daw ni Inday Sara na itong mga tropa pits mo nangungumisyon. 2023 inilabas na din ni Pangulong Duterte yung kanyang nalalaman tungkol sa Congress. May ginawa ba si Bongbong?
So puro kabalbalan ang ginawa. Napakarami ng mga resibo kay Zaldico, dito kay Romualdez. Ang dami na ngayong mga ang dami na ngayong mga nagtuturo kay Romualdez at saka kay Zaldico. Pero tingnan mo si Inday Sara, bukod tangi yung 125 million na confidential funds pa din. Ang sinisilip sa kanya, mantakin mo sa tagal na nanungkulan ni Inday Sara sa gobyerno, ang nasilip nila yung ginastos na confidential funds na ibinigay, matatapos na yung taon at kailangan niyang ubusin. Binigay sa kanya mismo ng Malacanang. Kailangan niyang ubusin agad-agad kasi nga hindi pwedeng umabot yan ng January. Kaya inilagay niya doon sa mga programa nila. Wala pa silang bago. Wala pa silang bago na kaso na maipakita sa kanya. Yung sinasabing laptop deal, yung sinasabing ganito. O kita mo, wala. Kasi kung meron silang makikitang ni hint ng kamalian kay Inday Sara, yun. Nangalang pagbiyahe-biyahe niya, issue eh. Maliit na hint lang ng issue kay Inday Sara, imamagnify nila yan. Pero the fact na 3.5 years after, ang kanilang issue, confidential funds pa rin niya. Noong 2023, yun pa rin ang issue nila. Ibig sabihin, wala talagang makitang dumi dito sa mga Duterte. Di ba? So ngayon, the same government na nagpadala kay Pangulong Duterte, di umano, binibisita siya para kamustahin. Bakit? Bakit nyo binibisita si Pangulong Duterte para kamustahin? Gusto nyo bang padaliin yung buhay ni Pangulo? Kasi syempre, putang ina nyo, galit ako sa inyo. Ipinakulong nyo ako dito nang wala akong kasalanan, tapos pupuntahan nyo, kakamustahin nyo, kupukin ang ina nyo. Kung ako lang meron akong baril, babariling ko kayong lahat para magkaroon ako ng rason para makulong dito Pero di ba pang aasar yan? Medyo vulnerable na yung stage ni Pangulong Duterte. Tapos kukupalin mo, aasarin mo, kamusta ka na? Buhay ka pa? Putang ina ka? Di ba ganun ang ginagawa nila kay Pangulong Duterte? Siyempre si Pangulo maiinis siya. Paano kung inatake sa puso yun? Ito rin namang gagong pukin ng inang ICC na ito. Dapat lahat yan pinapaalam muna sa abogado, sa mga anak. Putsang inang yan, mantakin mo. Pumayag sila na bumisita yung mga buwaka ng inang mga mga taga-embassy. To welfare check, mga gago kayo. I-welfare check nyo, pinadala nyo nga dun yung tao. Ibig sabihin wala kayong pakialam dun. If you're checking about the welfare ng isang Pilipino, dapat yung kabutihan ang ginawa mo sa kanya. You do not check a person's welfare kung kahayupan ang ginawa mo sa kanya. Buhay ka pa? So parang putya, delikado yun. Delikado yun kasi unang-una sa lahat, walang approval. Paano kung may mga dalalason yun? Di ba? Kailangan ni stricto. Anak ng tokwa naman tong ICC na to. Dapat talaga ma-highlight yan ang dami ng mga bansa na umalis ulit dyan. Burkina Faso at dami pa. Diyan sa Africa umalis na. Diyan sa ICC. Ano kayo ngayon? Di lalo nang walang pondo ang mga hinayupak na yan. Good thing mga bossing. Meron na tayong bansa na magbibigay sa kanya ng interim kasi kailangan kasi makahanap ng pangatlong bansa And napakagandang balita talaga nun na meron na and kinuha na daw yon ng ICC. It doesn't mean na approve na yung kanyang interim release pero pinag-aaralan na nila. So let's just hope and pray na ma-approve. Yun ngayon, ito si VP Sara, binisto niya yung ginawa ng ating gobyerno. Tayo mo, gumastos pa tayo para lang puntahan si Pangulo doon at i-check. Hindi ba? Ang kakapal ng mga mukha. Ang daming mga Pilipino sa buong mundo na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Yung pa namang araw-araw binibisita ng mga kamag-anak, yun pa naman ang kanilang binisita. Sabi nga nila napakadelikado niyan kasi hindi sila kasama sa protocol. Baka mamaya nagpapanggap lang ng mga ng mga taga-gobyerno yan. Tapos yung pala assassin yan. Mamaya turukan yan si Pangulong Duterte ng mamatay yan, putya yan. Napakadelikado pa naman itong gobyerno na to. Bangag yung namumuno, di umano Kaya napaka-delikado nito. Ano kaya ang rason? Bakit nag-welfare check? Kasi tingnan mo kinwestiyon ni Inday Sara yon at sinabi ni Inday Sara if something happens to PRRD, mananagot ang dapat managot. Mananagot ang ICC and mananagot ang gobyerno ng Pilipinas because they breach and break ng protocol. Tinanong ni walang sagot itong putragis na Castro na to. Wala siyang sagot kung bakit at kung sino nagbigay ng instruction. Wala siyang sagot. Alam mo si Claire Castro kapag ka nagsisinungaling yan, alam mo ganyan yan, deadma yan Pipiliin lang niya yung mga sasagutin niya kung meron siyang pangbardagol. Sige, pakinggan natin itong balitang ito tungkol dyan sa welfare check kay Pangulong Duterte na illegal. Po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Hindi daw niya matugunan. DFA ang gagalaw ba yung DFA nang walang utos ng presidente? Di ba? Sinasabi natin na chain of command DFA, ang tagal-tagal na ni Pangulong Duterte doon. Since March 11, nandoon na siya. More than 100 days na.
Ngayon lang sila pupunta. At saka kung welfare check lang, nagbibigay naman yung pamilya ng update tuwing lumalabas. Ang tatay ko ganito, ang tatay ko ganyan, napag-uusapan. Ba't kailangan pa nilang pumunta doon physical? So may plano itong mga putang ina nito at siguro talagang tinitingnan nila kung fit talaga si Pangulong Duterte para para mag-stand ng trial. Siguro sila mismo magsasabi, nabisita namin, okay naman O siguro ganun ang hinaharang kasi talaga nila. Kaya nga nung umugong itong interim release, si Boying, si Bongbong, panay na ang punta kung saan mga bansa na posibleng dalin si Pangulong Duterte. Kasi nga ayaw talaga nila. Bakit ayaw nila? Kasi nga alam nila na kapag itong si Pangulong Duterte makalabas dito sa ICC, putang ina, malaking sampal yan sa kanilang mga mukha. Kaya kita mo, hindi masagot na itong lukrat na to, itong bugok na ito. Simple lang naman ay pinag-utos siya ng Pangulo kasi syempre lahat naman ng lahat ng... Kaya lang ang hirap niya talagang sagutin yan. Unang-una sa lahat, chine-check niyo yung welfare ng isang tao. Nananahimik sa Pilipinas, pinadala niyo doon gamit yung eroplano ni Zaldico. Ginamit niyo yung pera ng flood control, ninakaw niyo sa flood control para gamitin ninyo pambayad ng mga tao. Sabi ni Batoto para daw si Pangulong Duterte tugisin at yun na nga, dalhin doon sa ibang bansa. Gumamit kayo ng pera ng taong bayan. Sabi nga, dapat talaga impeachable offense yan dahil gumamit ka ng pera ng taong bayan para sa isang bagay na hindi mo dapat ginagawa. Ewan ko bakit wala pang nagpa-file ng impeachment sa putragis na presidente na yan. Bukod tangi yung Duterte Youth. Tinanggal pa. Direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y peking welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Binatikos ng pangalawang Pangulo ang umano'y pang-aabuso sa patakaran ng consular visits na nagdudulot aniya ng panganib sa buhay ng Consular visit. kanyang ama. Ayon pa kay VP Duterte, walang pahintulot mula sa kanilang pamilya ang naturang Malabo talaga yung welfare check. Kasi kung welfare check yan, dapat talaga approved yan. Kung totoong welfare check ito, dapat talaga ito, pinagpaalam ito. Pero putangina hindi Walang nakakaalam bigla na lang nandoon sila para i-check si Pangulong Duterte. Sino nagbigay sa kanilang authority? Hindi ba? Unang-una sa lahat, wala tayong jurisdiction dun. Hindi naman Pilipinas yun, hindi naman yun. Okay lang siguro kung halimbawa si Pangulong Duterte nakakulong sa NBI facility, nakakulong dito sa Pilipinas, ayan, check-in siya, okay yun. Pero puta, nasa ibang bansa na hindi mo sakop, hindi mo saklaw, hindi ka miyembro, pupunta ka ron para i-check mo yung tao. May masamang balak to mga putang ina nito. ang pagbisita at iginiit na pagkukunwari lang ng mga opisyalang welfare check. Tinan mo, hindi ma-confirm ng Malacanang, hindi masagot ng Malacanang. Bakit? Alam nila mali Alam nila bawal And pag kinonfirm to ng Malacanang, sinagot to ng Malacanang, putang ina yung sagot ng Malacanang, idadali nila yan sa ICC, putang ina to? Hindi na miyembro Pilipinas tapos nagagawa pa nila yung gusto nila dito. Hindi ba? Para makausap ang dating Pangulo. Dagdag pa nito, habang nabibigyan ng pansin si FPRRD, marami namang overseas Filipino workers na nakadetine o naghihirap sa ibang bansa ang hindi anya nabibigyan ng kahit isang welfare check ng Yan. Hindi naman nabibigyan ng kahit isang welfare check. Anong sabi ni Inday? Welfare check ng embassy. Meron ba kayong mga kilala na kamag-anak na nakakulong sa abroad na welfare check ng Malacanang? Meron akong kamag-anak na nakakulong sa Middle East, sa Riyadh, dahil magaling din yung kamag-anak ko na yun bawal lang sa diki Alam niyo yung sa diki? Yung yung mansanas, pinakukuluan nila, tapos tapos inaano nila yung tawag diyan, basta yung yung usok magiging liquid, magiging alak. Bawal ang alak kasi sa sa Kingdom of Saudi Arabia Pero gumagawa yung mga Pilipino ng alak, ang titigas talaga ng mga ulo. So mayroon akong pinsan. Meron akong kamag-anak na nandiyan, di pala pinsan. Kamag-anak lang na nandiyan, na nakakulong, na putang ina, ni minsan. Tinanong ko kasi yung kamag-anak ko, question lang. Matagal na rin si doon sa kulungan na. Inaantay na nga lang nila yung pakawalan siya ng hari kasi susunod na daw siya sa pakakawalan ng hari tuwing nila yung piyesta nila ng mga Muslimo. Yung hari nagpapakawala noong mga magagaan naman yung kaso. Para makauwi na sa Pilipinas na siya para umuwi na siya. Ganun ba? Ano balita? Binibisita ba siya doon ng natin? Ng embassy natin? Wala naman nagbibisita doon. Yung mga kasamahan lang niya sa trabaho ang bumibisita sa kanya, tapos nagbibigay lang ng update sa atin. Pero wala kahit isang taga-gobyernong bumisita sa kanya. Humihingi nga ng abogado Yung kamag-anak ko, wala daw maibigay yung yung embahada Napakasinungaling talaga So tama, hindi lahat. Maraming mga nakakulong na hindi naman din talaga naaasikaso. Madaming bumubuno ng mga sentensya. Yung iba nga nakalaya na, hindi pa daw nabibisita ng
ng embahada hindi ba? So, yun yung sinasabi ni Inday. Bakit nalaman niya ni Inday? Kasi nga di ba si Inday, panay nga ang ikot sa mga OFW at isa yan sa mga hinaing sa kanya ng mga OFW every time na pumupunta siya sa ibang bansa. Hindi naman siya pupunta sa ibang bansa tapos magpa-party-party. Pag inimbita siya ng mga Filipino community, Inday Sara is sitting down with the Filipino community and asking, papaano, anong maganda dito, anong pwedeng magawin natin yung mga nangyayari dito na pwede nating iuwi sa Pilipinas, sistema nila dito na pwede nating gayahin sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa ni Inday every time she's going out of the country and meeting with Filipinos. Kaya dito sa pretense na ito, dito sa statement ni Inday, na marami ang mga nakakulong, may sakit, nasa ospital, ang walang welfare check mula sa Philippine government. Totoo yan. Tingnan ninyo. Nung eleksyon na nga lang responsibilidad ng mga embahada na siguraduhin na lahat ng mga Pilipino sa mga lugar na kanilang nasasakupan, rehistrado. Kita mo, ang daming Pinoy. Hindi nakaboto. Bakit? Kasi nga, hirap na hirap sila. Yung embahada, gumawa ba ng paraan to reach out to these people? Meron kang listahan ng mga tao titingnan mo, rehistrado na ba itong nasa listahan ko lahat? Bakit wala? I have to talk to them and ask, importante to, bakit hindi kayo nagre-rehistro? Hindi ba ang embahada natin, bukas lang yung opisina nila, nag-aantay lang silang may dumating na Pilipinong magre-reklamo o hihingi ng tulong sa kanila? Hindi yun proactive na, tara, labas tayo, bisitahin natin lahat ng mga kababayan natin dito. Walang ganun. Halaan. Mariin naman itong pinabulaanan ng Malacanang. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe. Ba't yun lang tutugunan mo? Kasi akala niya, maganda yung sagot niya ron. Anong sagot? Patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Bakit kasinungalingan, Claire? Bakit? Dagdag pa ni Yuse Castro, nakausap niya si Migrant Workers Undersecretary Ayun naman pala tangina niya, nakausap daw niya yung sekretary. At sinabi nung sekretaring, hindi, okay tayo. Okay tayo. Gaga ka pala Natural, kakausapin mo yung sekretary. Alam nga naman sabihin ng sekretary na totoo yun. Hindi namin nagagampanan yung tungkulin namin. Marami tayo. Siyempre hindi, tanga, i-deny yun nung sekretary mo, bobo. Ganyan din sa DPWH, tanga. Di ba akala nyo okay? Di ba akala nyo maganda? Di ba akala nyo lahat ng pera ng binibigyan nyo sa DPWH na pupunta sa proyekto? Nagulat kayo nung inimbestigahan nyo? Di ba ang yabang-yabang ni Bongbong? Di ba sabi niya 5,500 blood control projects. Bumaha, putangin na, dinagalit ang tao. Lumipas pa yung 1 taon. Nagpunta siya doon sa mga flood control. Anong nangyari? Anong nakita niya? Kasi noon, pag tinanong niya yung DPWH, DPWH, kumusta? Okay ba kayo? Okay kami. Wala na siyang gagawin Katulad ni Claire Castro. Wala siyang ginawa. Ang ginawa lang niya, kinausap niya itong sekretary. Alam nga naman sabihin ng sekretary na magnanakaw kami lahat dito. Hindi talaga namin nagagawa. Di napagalitan sila. Alam mo, kung talagang gusto mong i-check ito, Franz Castro, mali pala, Claire Castro. Kung gusto mong i-check ito, Claire, kung di ka ba naman gunggong din, kayo mismo ang pupunta ron. Katulad nga ng ginawa ninyo dyan kay Pangulong Duterte. Kayo mismo ang nagpunta tapos mag-report. O kaya ikaw mismo, sama mo yung adik di umano mong presidente. Di umano sama mo tapos puntahan niyo yung mga Pilipino doon. Di ba? Syempre, di ba doon nga tayo naiinis kay Bongbong Marcos noon. Magtatanong siya sa mga tauhan niya. Sasabihin ng mga tauhan niya, okay, yun pala hindi. Di ba ginawa sa inyo yan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno? Di ba nung nakaraan lang naglinis kayo ng mga sekretary kasi gulat na gulat kayo? Tangina, ang report sa inyo maganda, yung pala ang daming problema. Kasi hindi kayo bumababa, hindi kayo nagtatrabaho talaga. Tawag lang kayo, kamusta? Okay, sige, good. Check. Ito naman isa tawagan. Okay, sige, okay. Tangina, magkaano ba? Aamin ba mga yan? Pag tumawag ka, DPWH, kumusta dyan? Ayun po, madami na kaming nanakaw. Substandard yung mga flood control projects namin. Huwag kang magbibigay ng statement tungkol dun Utangin lang yan. Bugok talaga Bernard Olalia at tiniyak nitong 100% na natutugunan ng pamahalaan. Alam mo, tiniyak nitong 100%. Doon pa lang fake news na Sinabi nga nung kamag-anak ko wala daw ganun Paanong 100% natutugunan? Hindi natutugunan. Yung sinasabi nyong 100% natutugunan, halimbawa, bukas yung opisina nyo, may 10 taong nagpunta. Tapos naghilo kayo, ano yung reklamo mo? Kinuha yung reklamo, tugon na yun. So kung 10 yung pumasok at 10 yung in-accommodate nyo, 100% na yun. Pero ang tanong, yung mga pumupunta sa inyo, yun lang ba yung may pangangailangan sa inyo? May mga nakakulong tayong mga kababayan dahil nakagawa rin ng kasalanan dyan sa abroad, binibisita nyo, 100%? Totoo? Ang ina nyo, ganyan din kayo nun sa flood control.
Sabi nyo may flood control naman, na-overwhelm lang. May flood control naman, nabangga lang ng barko. O, gulat na gulat kayo pagpunta ni Bongbong doon. Putang ina, dalawang bakal na nakatusok, flood control na. O, hindi nyo malalaman yung katotohanan, Claire Castro, kung hindi kayo bababa doon. Kung hindi yung kayo mismo ang sisiyasat, wala, hindi nyo makikita talaga kung totoo o hindi sinasabi nito mga sekretary nyo mga kawatan din. Ang lahat na pangailangan ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa. Lahat ng pangangailangan, sigurado ka, dami lang nagbi-message sa akin, mga OFW nangihingi ng tulong. May OFW pa nga Sir, yung yung passport ko, kinuha ng amo ko, gusto ko nang umalis. Anong natutugunan nyo lahat? Para magme-message pa sa amin mga yan. Kung natutugunan nyo lahat yan, tanginan nyo, kayo ang fake news. Na humihingi ng tulong. Samantala, kaugnay naman sa inilabas ng International Criminal Court na 3 counts of murder laban kay dating Pangulong Duterte, iginiit ng palasyo na walang kinalaman ang gobyerno ng Pilipinas dito at hayaan na lamang ang mga prosecutor at witnesses na gumanap ng kanilang katungkulan. Sa pahayag naman ni VP Sara na may bansang handang tumanggap kay FPRRD, nilinaw ng palasyo na tatanggapin ng pamahalaan kung ano man ang desisyon ng ICC hinggil dito. Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So, Malungkot ka ngayon. Malungkot ka. Nagbunga, di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Because Inday Sara never stops until makuha niya yung kailangan niya. Trabaho niya yun Bilang isang vice presidente, actually trabaho nga yan ng bobo mong amo Oo, sa bagay, paano nyo nga naman tatrabaho? Tinrabaho nyo na. Pero kita nyo ang perseverance ni Inday Sara. She never stopped until makakumbinsi siya ng mga bansa na tatanggap sa tatay niya. Di ba? Yan ang qualities ng mga presidente. Inasa ba ni Inday yon? Inasa ni Inday sa mga sekretary niya? Inasa ni Inday sa mga abogado niya? Inasa ni Inday sa mga tauhan niya? Hindi. Siya mismo ang nag-ikot at nakipag-usap para makuha yun. Ganyan ang leader. Putang ina, hindi katulad niya ni Bongbong. Baka suyop na naman ngayon yan. Puta, hindi mo natatagpuan. Nagkamatayan na daw di umano dyan sa mga rally-rally dyan. Hindi nagbibigay ng pahayag ang putang ina. O, yan ba nagmamahal sa bayan? Yan ba ang presidente ng Pilipinas? Ilang araw na nawawala, putang ina, baka sabog na naman yan. Baka. Hindi ko sinasabing sabog Baka putang ina yan, kaya hindi na naman makausap yan. Baka putragis, lasing na naman yan. Baka kasi hindi nyo nilalabas O, nasaan ngayon si Bongbong? Busy? kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Dapat lang. Oo, dapat lang tanggapin nyo. Alam nga naman pigilan nyo. Hindi naman tayo miyembro, gago.